Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Inis na bumalikwas si Rare sa kama at saka sumulyap sa relo sa dingding. Alas 11 na ng gabi pero wala pa sa kwarto si Shania. Litong-lito na nga siya kung anong gagawin. Tapos pawala-wala pa ito sa tabi niya. Gusto niyang umiwas pero mayat maya naman niyang hinahanap. Ano na ba nangyayari sa kanya? He cups his own head and holds steadfastly his elbows on his knees. Maybe it's wrong to let her stay inside his own bedroom, but he can't push her away either. Ngayon nga nawala ito, ay parang nagwawala ang buong sistema niya. Why is he such a fool? Because he can't see a murderer on her face. He's really so addicted to that maiden who traded herself for 200,000 and lately 30,000 per session. Jeez, that's quite a price. Wala pa nangahas na humingi sa kanya ng bayad kapag makikipag-sex siya. Usually lahat ng babae, libre lang at walang presyo. Samantalang si Shania, mukhang hindi magpapaubaya hanggat wala nakikitang perang papel na tatlo ang tao o di kaya puro Ninoy Aquino. But why can't he even connect that to his dad's case? She's so eager to earn money, yet why does it seem like it's only a part of her wicked games over him? Para kasing pinagtitripan siya ng husto. Wala siyang pakialam nang may kumatok sa pinto at nang hindi siya sumagot ay bumukas iyon. Oh, hindi ka pa natutulog? Namamahay ka ba? Masakit bang ulo mo at parang gusto mo ng pilasan sa katawan mo? Daldal na naman kaagad ng yaya niya. Where's Shania? Alas 11 na. Ines na sagot niya, saka siya tumingin kay Pia, nibitbit ang mga long sleeves niya na nakahanger. Naroon sa utility room at namamalan siya. Sagot nito at tuloy-tuloy sa walk-in closet. Pinanindigan talaga na mamamalan siya. Sinabi na magluluto kanina, kaya pala umiwas na makipaghalikan sa kanya. Nilayasan talaga siya na parang sintu-sinto na tumatawa, and that was really first time. Tumatawa lang siya ay kapag kausap si Luta o ilang malolokong business associates but not with a girl. Pero aaminin niya na masarap ang paborito niyang kare-kare na iyon daw ang nagluto. She's quite passionate in everything that she does. Parang lahat ng ginagawa ni Shania ay may puso, may dedikasyon at determinado. Heto nga, at ipinagpalansya ka pa na pang opisina mo bukas. Para naman daw makabawi siya sa kabaitan mo. Mabilis sa dugtong ng babae. Shit, that kabaitan. Lumaki ang butas na ilong niya. He can't believe that someone will see him as a kind person. Lahat ng tao, ang alam ay masama siya. Bakit may isang Shania na magsasabing mabait siya kahit na napakasungit niya at napakatalas ng bibig? Oh, bakit? Anong masama kung sabihin niya mabait ka? Demonyo ka ba? Pilosopong sagot naman ng yaya niya. Malamang nagaling sa iisang ninuno ang dalawang babaeng ito na umaariba sa pamimilosopo sa kanya. Wala kang magagawa kung ang tingin niya sa iyo ay mabuting tao kahit na hindi niya alam ang mga tulong na ibinigay mo sa pamilya niya. Wala akong sinasabi at baka magalit ka na naman sa akin. Kaya lang anong magagawa ko? Masayang masaya siya na pinayagan mo siyang pumasok sa eskwela. Kaya ang tingin niya sa iyo ay mabait. At dahil mabait din siyang babae, kaya niya nakikita iyon sa kabila na kagaspangan ng ugali mo sa kanya. Tingnan mo nga bawat kilos niya at pananalita sa iyo. Kung iyan ba'y may mortal na kasalanan, ay makakapagkikilos ba iyan ng ganyan na parang batang hindi marunong magtanim ng sama ng loob kahit na parang ginawa mong preso? Napapikit siya sa pasyon ni Pia, pero hindi naman siya gago para hindi maisip ang mga bagay na yon. Kaya nga yata, mas malaki sa parte ng isip niya ang hindi naniniwala na si Shania may kasalanan sa pagkawala ng daddy niya. Dahil sa mga simpleng kilos noon na natural at hindi mga aral. Her genuine smile, her eyes that sparkle in gladness, her sassiness, and mostly, her tears when she cries are just so unfeigned. Lumapit si Pia sa may tabi niya matapos itong ipasok ang mga damit sa loob ng closet. Matulog ka na at papanhik na lang yun. Busy pa sa pamamalansya at tuwang-tuwa na gamitin ang automatic na plansya. Kasi uling daw ang pamalansya niya
At kung minsan hindi pa makapasok na pinalansya ang uniforme, umiling ito at parang naawa na naman kay Shania. He knows. Rinig nga niya kanina na magkwento iyon tungkol sa buhay na naman habang itinutur ng katulong sa buong kwarto. Pati ang tagpi-tagpi raw na banyo sa may bahay sa tulay ay hindi nakaligtas sa pandinig niya. Kasi nakatayo siya sa may pintuan at nakikinig ng palihim na naman. At aminin man niya sa hindi, parang idinuyan siya sa langit nang yakapin siya ng dalaga at umiyak sa dibdib niya. And when she felt his heartbeat, damn, he has the unquenchable roaring of his heart. She doesn't have to do that. Kunot ang noong sagot niya. Ay wala ka magagawa kasi iyon ang kinalikahan niyang buhay. Marunong sa gawaing bahay, porsigido mag-aral, magluto, at sa isang araw daw ay tutulong naman kay Jocelyn sa paglalaba. Anong swerte na magugustuhan ng batang iyon. Naglakad na ito papalayo habang parang pumangit ang tabas ang gwapo niyang muka. At ang Professor Pogi na iyon ang pumasok sa isip niya na mapapangasawa ni Shania. Ang hayop na yun na walang tigil ang pagtawag sa cellphone at may nalalaman pang don't forget your meal, Miss Cuteness, happy lunchtime pretty, good night siya, sweet dreams, morning beautiful, wake up, miss your face, and all those stupid mushy words that Professor's damn mouth could utter in form of text messages. Matulog ka na, matutulog na rin ako. Paalala pa ng yaya niya bago tuloy ang isara ang pinto. How can he even sleep? Ang daming kung ano-anong pumapasok sa isip niya. And hell, because those thoughts are 1,000 times harder to deal with than the contents of his books and law. Na hindi siya makatiis, ay tumayo siya ng mga ilang minuto ang lumipas at saka bumaba. Walang tao sa salas at malamang natulog na mga tauhan niya. Tumuloy siya sa may likurang bahagi ng bahay at doon nasilip si Shania na namamalansya sa loob ng utility room. Kita niyang gatla-gatla na ang pawis sa noon nito at tumutulo na sa leeg, pababa sa dibdib. He gulps when he noticed that she wears no bra at all. As much as possible, he wants to lessen their intimate moments. Tinatamaan na kasi siya ng husto. He turned his back and was ready to leave, but at the very end, he turned around again and slid the door open. Damn! Hindi niya talaga maiwasan. Kaagad at tumingin si Shania sa kanya at ngumiti. Gising ka pa, Boss Rare? She wiped her forehead using the back of her hand. You're sweating. Baliwalang sagot niya habang papalapit sa aircon. Why never turn this on? Ngumiti lang ito, saka nakatanga sa kanya. Hindi ako marunong. Well, I bet you know how to read. My on, my off, low and high, cool and warm. Salubong ang kilay na sagot niya. Baka masira ko. Mabawasan pang 300,000 ko. He looked back at her and she's now ironing her uniform. Sinabi na nga nito na may 300,000 na raw sa loob ng 2 linggo. That means to say, halos araw-araw niya itong ginagamit. Go and get change. You're damp. I'll iron it. Humakbang siya papalapit kay Shania. Pero ang totoo, ay iba naman ang gusto niyang plansyahin. Gigil siya sa bagong jacuzzi sa loob ng banyo. At gusto niyang bigyan ng blessing ang lintik na yun. Kaya lang kung ganoon na babad na si Shania sa init at pawis na pawis, baka naman magka-tuberculosis din kapag ibinabad naman siya sa jacuzzi. Parang duda pa itong tumingin sa kanya habang nakapatong lang ang plancha sa skirt na pinapalansya nito. Marunong ka nito? Of course. Change your dress and come back here when you're not damp in your own sweat anymore. Seryosong utos niya para magmukha siya kapani-paniwala pero pamasid-masid siya sa ginagawa nito. Sige, salamat. Ang bait mo talaga. Ngumiti pa ito at hinalikan siya sa braso kung hanggang saan nakapantay ng labi nito. Shania walked normally out of the room and Rare was following her steps, staring at her butt, down to her thighs and legs. Nang mawala ito sa paningin niya, isa kaniya ibinaling ang mga mata sa palda na pinapalansya nito. He lifted the flat iron and touched it quickly. Para kasi hindi naman nakailaw at nararamdaman niya na parang malamig nga ang metal. And she could have just ironed all the skirts at the same time. Pwede naman na pagpapatung-patungin para isahan lang na initan. He grabbed all the skirts and flattened them on the ironing board. Hinaplos-haplos pa niya ang tela para hindi bukol-bukol ang ibabaw. That is what he calls energy-saving and time-saving ironing. Makakatulong na rin siya sa wakas dahil pagbalik ni Shania tapos ng plansyahin. Nakita kasi niyang tuwid na mga pang-itaas kaya malamang nahuli na ang mga palda.
He turned the iron on and pressed it to the fullest number 8. Umilaw ng kulay pula ang LED light at saka siya napangisi na ipinatong ang plansya sa gitna ng mga skirt na magkakapatong. Mamaya na niya papatungin ang mga paligid, gitna na muna. Nakakainip palang mamalansya, naisip niya. Habang naghihintay na mawala ang kusot ay kumakain pa rin ang oras. Sumusulip siya sa relo matapos ang halos 1 minuto at saka iniangat ang plansya pero laking gulat niya na nakadikit ng tela roon. Oh hell! Tumingin siya sa mga skirt at butas. What happened? Ganoon naman ang ginawa ni Shania kanina. Ipinatong sa palda tapos hindi ginagalaw. Bakit nang siya ang gumawa ay hindi lang nasunog, nabutas pa. Kinakabang hinila niya ang plug at dinampot ang mga skirt. Nagdidikita ng mga iyon at butas ang puwetan kasama pati harapan. Jesus Christ! Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa may laundry machine at hindi alam kung anong gagawin. He tossed the skirts inside and turned the faucet on. Pinaandar niya ang washing machine at parang tanga na tumutunganga sa harap niyo na umiikot na naman ang loob. Boss Rare, napapitlag si Rare pero hindi siya nagpapahalata. Ninenervyos siya at ngayon lang siya nakaramdam ng pagkabalisa sa buong buhay niya. Anong ginagawa mo riyan? Ngumisi ang dalaga at namaywang. Ang ganda-ganda nito sa suot na pula at makapal na lace sa damit pantulog. Naglalaba? Walang ekspresyon na sagot niya. Anong nilalabhan mo? Lumingon ito sa may plansyahan. Yung mga skirt, nasaan na? Para ba naglaho ang ngiti nito? At sinilip ang loob ng machine habang siya naman ay nakatitig sa mga hita ni Shania. Boss Rare! Angil na nito sa kanya kaya bumalik siya sa tamang landas. He simply turned off the control at the back of the washing machine and stopped the spinning too. Kinuha niya mga skirt. Bakit nga ba niya ibinuntog sa tubig at pinaikot-ikot? As if maibabalik noon ang butas na kinain ng plansya. Dapat pala, ipinavulcanize niya. It's done, aniya, at buong lakas ng loob na ibinandera sa harap ng dalaga ang butas ng mga palda. Nagkasilipan pa sila sa malaking butas na hugis ng plansya, pero biglang ginuhitan ng galit ang mukha nito. Anong ginawa mo? It's done? It's done kasi binutas mo na. Sinasabi ko na nga ba? At isasabotahin mo ang skirts ko. Dapat hindi ako nagtiwala sa'yo. Mangayak-ngiyak na sagot nito kay Rare. Hey, watch your mouth. Banta naman niya kay Shania na ikinuyom ang mga kamao. Bukal ba talaga sa loob na pinag-aaral mo ko? O baka style mo lang yan? The fact na binutas mo na, ano pa? Paano pa? She sobbed. Hey, Aniya, pero tinalikuran siya nito at parang ang sama-sama ng loob nang tumakbo papalabas ng utility room. Shania, wait! Pwede naman siyang bumili ulit. Bakit ang sungit? Ikaw naman kasi Rare. Kung bakit ba naman nakialam ka? Hayan tuloy, nagalit sa'yo si Shania. Pero ano kayang gagawin ni Rare mga kafelisidad upang mawala ang galit sa kanya ng dalaga? Matuloy pa kaya ang pagpasok ni Shania? Kaya naman, abangan!